Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino.
boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs an kada adlaw nga kinabuhi para makita an kusog nga dila permis sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi an cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid ngan kahibaro nga mayada mga tawo nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinhila sa Cope with Me. Aton oras, 10 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa master control, si Ramamonet Parito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, maupay nga Miyerkules sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati ug naghihiling yan na sa aton mga magkadrodelain nga social media accounts, mapa Facebook maniton o YouTube at Radyo Pilipinas Calvayo. Go welcome sa ato na programa hano. Ganyan na nga kulop in mauran-uran oo nag-uran tigdano. So hopefully kamo nga tanan nakagdarasan payong mga Girl Scouts and Boy Scouts untang nga tanan hano. Nga nakadara kamo sa mga ekipahe sa mga anti-rain na mga ekipahe. So gansan oran kalo kapote maniton ano. Kung waray man forecast nga pag-uran ato lang ta daradarahon niton permi kay talagan panahon no. It's very unpredictable, just like life, diba? Unpredictable man good an aton kinabuhi. Mao kinahanglan nga ready kita kung ano man an maabot sa aton kinabuhi. Ngan para maging ready kita aton pagbubuhaton an mga butang para maging andam kita ini anaton mga cope with me habits. Oo, so aton kikilalanon an aton kalugaringon masulod kita sa aton inner psyche san sini nga aton mga habits. Mao pagtikangan naton ipiyong aniyo mga mata, relax aniyo kasing-kasing nga aniyo pinsar ngan try to look inward deep into your hearts and deep into your inner psyche as we meditate yan na nga kulop. Mao adianay ang Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga.
Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, adto nato no 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkena, kadi naman kita sa aton ikaduhang cope with me habit aton sudlon na naton kalugaringon, pakainhan naton anaton kalugaringon, tara durungan kita nga mag-journal. Para sa aton journaling prompt yan nga kulop, an aton pakiana, what is one promise you've broken to yourself? Otrohon ko, what is one promise you've broken to yourself? Anini nga aton journaling prompt aghat kita sini nga sudlon anaton kalugaringon ngan mamalandong kita sa mga moments nga kundiin nagsaad kita sa aton kalugaringon naghimo kita sa personal commitment nga pagbubuhaton mo an usa nga butang pero waray mo ito nahimo you didn't follow through an iton nga imo personal commitment or iton nga promise. So anini nga ton journaling prompt diri ni an pag shame mo sa imong kalugaringon kay waray man to ginbuhat or blaming yourself or criticizing yourself. But an karuyag lasini naton san sini nga ton journaling prompt nga aton iton makit-an ma-uncover naton an mga patterns o emotions and truths sa luyo san sini nga aton diri pagsunod o pag follow through san mga saad nga aton ginihimo sa aton kalugaringon. Kasi kay kun nagsasaad kita sa aton kalugaringon iton meday ton san hilarom nga meaning and maybe ang karuyag singon sa maybe mao nagsaad ka sa imong kalugaringon kay it is tied to your dreams, diba? Usually asya man gud dito, diba? Saad kita nga okay mag-exercise na akya na kay healthy living na, diba? It is tied to your values also nga karuyag mo you want to live healthily o animo sense of self-worth So an pagpamalandong sana and breaking it down iton pwede iton naton makita it can reveal an rason the why kay nanong nag-struggle kita to follow through aniton nga mga promise. So maybe an rason maybe lack of time kulang sa oras or kahadlok or maybe nag-iba na imo priorities or maybe you're just sabotaging yourself liwat ikaw mismo nag-self-sabotage ka. Also it can reveal and how it made you feel kay kun may da ka promise nga
may da ka promise nga sisiring mo sa kasi mo kalugaringon, ginhimo mo sa mo kalugaringon, nanoan feeling kay kung diri mo nasusunod diri ka nagfa-follow through sa imo saad sa imo kalugaringon kay for sure it affects you. So mao pay nga pamalandungan tayo how it made you feel. Did it made you feel disappointed sa imo kalugaringon? Numb, or maybe it made you feel motivated nga mag-try again pa kay because you didn't follow through it the first time. And also it can reveal what nano ba ang gintutdo sa imo sa pag break mo sa promise sa imo kalugaringon. Nanon lesson nga imo makukuha sa mga insights about your needs or expectations and imo makukuha out of that experience and pag-break mo sa promise sa imo kalugaringon. So, ang pag-explore sini sa aton journal, nakakabulig ini nga mas maintindihan ta pa ang gap sa but nga san aton intentions ngan san aton actions. Kay sometimes ang gap san aton intentions ngan san aton actions iton makikita naton didaan growth where growth is needed. So for example nala rason kay nga you didn't follow through your promise, maybe because lack of time. So maybe nga da nga gap maybe may da gap on how you prioritize your mga buruhaton o paano mo ginahandle animo oras so kada mo mahikitan an areas of growth or areas of development sa imo kalugaringon. And other times it can also reveal nga siguro iton nga promise o saad nga imo ginsiring sa imo kalugaringon maybe diri na ito nagsuserve sa purpose maybe kay na outgrow mo na ito nga saad nga nag-iba na ang imo direksyon sa imo kinabuhi. So once again, an aton journaling prompt, pamalandungin niyo, what is one promise you've broken to yourself? Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa 3:00. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos lasan pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala.
aton oras 23 minutos sa naglabay sa alas 3 kamo inpadayon nga namamati sa Cope with Me, your go-to radio show for navigating life stress. Ngan para sa aton pagaharampangan, yan na nga kulop an aton pagaharampangan ano sa nga unfamiliar nga term ano. Miskan ako unfamiliar ini sa akon pero sa nang para research saan aton akon pwede nga ma-share sa iyo ano. I think ka makakabulig ini especially sa aton mga empleyado ano. So ini nga aton pagaharampangan ini ang gintatawag nga emotional ergonomics. So nano ba ang emotional ergonomics? So kung an ergonomics lang nga word ano, di man iton siya unusual kay na babatian ta na ini siya no, especially sa mga Gen Zs. And ergonomics, when we say about that word ano, usually natin mapipinsaran dayon mga aton mga lingkuran nga very back friendly ano, mga computer screens nga da sa eye level ano, mga lamesa no nga that prevents back pain. Pero ito, asya tanan physical ergonomics ano. And ergonomics, that is the science ano of making our bodies comfortable nga supported samtang kita in nagtatrabaho. Usually we think about ito mga physical nga mga gamit ano. Pero iba ang emotional ergonomics. Kasi an emotional ergonomics, it's about how work feels and how it makes you feel ano. How does your work make you feel? So ito emotionally, mentally, and even socially. So think of it an emotional ergonomics nga bagayton siya sa emotional design sa imo workplace, sa imo ginpapagtrabahuan. So nano ba emotional design? Pwede ano, it's about kung paano ba ang comments ginahata ganon, feedback, criticism, how it is given. Whether ikaw ba do you feel safe ba when you share your ideas, ano waray ba judgment, and communication ba klaro ano nga diri la klaro, but is it being said in a kind way? Animo workload ba na respeto ano sa imo limits ano and your emotional capacity. So when we think of emotional ergonomics ano, diri man iton ang pag perfect sa naton workplace kay that is a utopia no, diri iton posible nga mahinabo waray perfect place ano. And it is also not about making things nga always positive la, but really emotional ergonomics ano, as said by Dr. Chris Musonic, usang a mental health professional sa Estados Unidos, nga ini it's really about creating ano an environment nga kundiin ang mga empleyado, ang tao ano nga mga nagtatrabaho iton sira they feel supported, respected, and grounded throughout san era pagtrabaho throughout the day. So kay nano nga importante ni ano, importante ini because importante of course sa naton emotional well-being ano, and because even the most physically comfortable nga workspace iton pwede gihapon siya maging stressful ano and draining kay kun diri maupay an emotional atmosphere. Di ba naton mga nagtatrabaho sa corporate world and iba nag-resign not because diri maupay an era physical ergonomics ano, mapay an era opisina, di ba, very well ventilated, techy, di ba, ang tanan provided, but if da mo lagi hapan ang resign, maybe because waray san emotional safety sarang nafi-feel ano, an emotional atmosphere sa niragin papagtrabahuan iton in toxic ano. So siguro ani ba sa iyo nga namamatiyan na no, especially in mga nagtatrabaho, siguro naka-experience nga nakamo nga kundi maupay man na yung sweldo ano, actually more than enough sa imo kinahanglan ano, may daka maupay nga opisina no. Pero bagan permi ka tense ano, every meeting permi ka na anxious ano, or maybe naka-experience ka nga kundiin permi ka stress ano kay ang deadlines permi danop nagpapatong-patong sobra san kadamo trabahoon ano, bagan ikaw na laan nagdadarasan san nga tanan ano. So even though nga
dako imo sweldo mo pen opisina pero correct mo lagi happen mag-resign again, maybe because the emotional atmosphere and emotional ergonomics waray ito na hindi siya nag-exist, and ito nga mga moments sa emotional friction nga in slowly it can chip away your moral nga kundiin bagan karuyog mo na umiwas kay sobra ka na nga burn out. So nano ang benepisyo kay kun nasusuportahan an emotional ergonomics paano nanan benepisyo kay kun nasusuportahan an emotional life sa mga empleyado ako kay empleyado akliwat. Pero usa sa benepisyo sana is that of course mas maupay nga mental health outcomes an emotionally ergonomic nga workplace siring ni Dr. Chris ito nakakabulig nga makaiban san chronic tension pinaagi san paghimo san environment nga kundiin ang tao they feel safe and at peace nga kundiin talaga they can be themselves and kay kun ito ang norm mas nakakahatag sirasan mas maumpay liwat nga outcomes they can deliver their work very well na mimit nara ang deadline. Panduha usa pa nga benepisyo mas makusog ang retention nga engagement, diba? Da mga tawo nag-stay sa trabaho for so many years na, diba? Guti ay laan high turnover sa mga empleyado kay kung taas taas nga pero may damo nag-resign very stressful ito nga naka-experience siya na aksa sa akong previous work nga kung di na ako nag-handle san mga tao and grabe damo pero may nag-resign and it is very very stressful talaga. So kung supported very well supported and emotional ergonomics mas stress less less stress kay syempre damo nga tawon magi-stay sa trabaho. Pantulo mas maupay ang collaboration and communication of course because you feel safe you feel like you can express your opinion, you can express yourself liwat, diba? So mas nakakasalamuha ka sa ibang mga tao mas nakikig-collaborate ka sa ibang mga tao because antigaw ka nga dire i-judge ani mo idea and panupat mas hitaas liwat sana an adaptability ngan and innovation because workplace may values siya nga kundiin waray judgment and so kung may ada mga out of the box ideas, diba, mga creative thinking innovative nga mga ideas bagan diri siya na set aside and diri na judge dayon and that leads to of course innovation, diba, mas na-innovate ang mga system or products san trabaho sa workplace. So paano ma-improve an emotional ergonomics para talaga nga ma-reap and full benefits san sini nga modern nga pamaagi para mas ma-improve an workplace naton para mapadoso an workplace wellness. So nano baton may himo. So ikaw sa namamatian whether you're a manager or empleyado ka man lang tanan kita we can make small changes. So an aton pwede mahimo para ma-improve an emotional ergonomics una is clear and kind communication. So likyan aniton nga mga sarcastic nga mga comments labi na kata nga Pilipino medyo may pagka-sarcastic kita danay especially pag may mga comments kasi dire kita prangka siguro may daga di ba mga prangka but usually dire good prangka. So nalikay kita sa mga confrontation usually sa akong pag-observe sa mga Filipino. So likyan aniton nga mga sarcastic comments kay nakasimmer iton sa conflict. Say what you mean but also say it with respect of course. Sira nga ni Serrano iba ang prangka sa rude la. Okay, panduha feedback with care. So i-criticize ang trabaho sa imo empleyado or animo colleague criticize the work pero diri an person, diba? Kasi iba man ang work sa
tao. So, just criticize the work para mas objectively liwat and balance it. Kay kung may adas yung mga pangaginhimo, balance it with recognition. Pantulo, i-pace and workload. So, diri nga, hatag, sige-sige lahatag, kay syempre, tao la itong diri man robot, diri AI, nga, diri nabubutlawan. So, nabubutlawan ang tao. So, after a big project, diba, pwede nga, hinay-anay, give time for recovery kay, again, empleyado ng mga tao, diri robot, diri machines. Panupat is to create safe spaces. So, karug singon sa allow everyone to share their concerns nga waraysan kahadlok nga bangin may da magbulos bangin may da magbackstab sa era tigda or fear of retaliation to again backstabbing or gossip. Panlima is to check in emotionally. So pwede simple lang nga kumusta ka ito nga kundi sincere man liwat animo pagpakiana, it can make a big difference. So asya to akon share yan hopefully sa mga namati sa aton yan nga may dagin handle nga mga tawa sa mga empleyado you can again push for good emotional ergonomics ngan iton nga emotional ergonomics ginpapahinumdum kita sa nga pagtrabaho di relate about sa aton mga tasks or about deadlines, but sa workplace it's really about people kay aton hinumdumon nga aton mga katrabaho and mga empleyado, they are people, and these people they bring their whole selves sa era trabaho, diba? An era paglaom, hopes, worries, and energy. So kay kun may dakatasan maupay nga workplace nga kundiin nasusuportahan direlaan physical ergonomics ang lawas, but also an emotional ergonomics and aton emotional wellness ngan mental wellness, we can create an mga environment nga kundiin aton mga kaempleyado they are thriving, they are truly thriving. So maybe sa pagtatapos ang sini nga aton topic ko pwede mo pakianhanan imo kalugaringon nano ba ani mo pwede mahimo so that you will make your workplace feel better para sa imo ngan para sa iba nga mga tao Kaya again, when we take care of our emotions mas nagiging makusog kita. Anton oras 36 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living, and sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga
pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 39 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamoin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radio Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkena, mag-good vibes naman kata san pipera nga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, Reciprocal Access Agreement san Pilipinas ngan Japan full force nga magtitikang sa Setyembre 11. Full force nga magtitikang na sa Setyembre 11 ang Reciprocal Access Agreement o RAA san Pilipinas ngan Japan basar sa Japanese Embassy sa Manila. Nagbaliway sa note si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ngan Japanese Ambassador Endo Kazuya sa usa nga seremonya sa Pasay City nga gintestiguhan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. Sumalakan Lazaro, nagpapakita inis san klarong suporta sa Japan sa Pilipinas sa pagparigon san depensa ngan pagpanalipod san soberanya. Gindugang naman ni Endo nga nagpapakita ini san importansya san seguridad ngan kooperasyon san duha nga nasod. Ang RAA magahatag san legal nga balangkas para sa pagsulod ngan paggawas san puwersa panmilitar, barko, eroplano ngan ekipahes para sa pagtraining ngan iba pang aktibidad nga tutugutan sa duha nga partido. Pagklaro naman sa DFA nga diri ini usa nga basing agreement. Ang kasarabutan ginratipikahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngan ginaprobahan sa Senado sa Disyembre 2024 samtang ginaprobahan naman sa Japanese Parliament sa Hunyo 6 sa presente nga tuig. Dugang panaton nga good news, kilala nga Spanish historian ginkarawat sa National Historical Commission of the Philippines. Ginkarawat sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP Chairperson Regalado Trota Si Chairperson Regalado Trota Jose Jr. ang kilala nga Spanish historian nga si Professor Roberto Blanco Andres sa Universidad de Valladolid. Kilala si Andres tungod sa niya kontribusyon sa kasaysayan sa simbahan, kolonyal nga pangobyerno ngan kultural nga panurundon nga nagpapasabot san komplikado nga kasaysayan san Pilipinas ngan Espanya. Naka-istorya siya upod an NHCP researchers may tungod sa magkadrodilain nga proyekto sugad san kasaysayan san mga bungto sa Pilipinas, relihiyoso nga orden sugad san Agustinians nga recollects ngan posibilidad san bag-o nga archival sources. Usa sa niya bag-o nga buhat mawan libro nga 1762 British Invasion of Spanish-Ruled Philippines nga gin-publish upod san NHCP ngan SOAS University of London. Nagpasalamat si Jose sa pagbisita ngan kontribusyon ni Andres nga nagpaparigon san pag-intindi san mga Pilipino sa kasaysayan ngan kultural nga identity.
Para sa atong dugang pang good news, Unified PWD ID System ginlansar sa DSWD ngan NCDA. Ginlansar na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga National Council on Disability Affairs o NCDA ang Unified ID System para sa mga persons with disabilities o PWDs sa San Miguel, Bulacan nga mawansyahan nga pilot area tikang sa 35 nga LGUs. Sumalakan DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao magahatag ini sa mas sayon ngan epektibo nga pamaagi sa pag-validate sa mga PWD. Sa pilot rollout, ada gihapon ang mga syudad San Pasay, Muntinlupa ngan Santa Rosa, Laguna. Ang aplikasyon, verifikasyon ngan pag-aprobar, paghihimuon sa LGUs, pinaagi sa ERAPIDAW, samtangan NCDA maghihimo sa centralized printing. May digital ID ini nga may QR code para sa paspas nga verifikasyon ngan may physical RFID enabled cards para sa offline nga gamit. Ginalauman nga 200,000 PWDs ang mga kabenepisyo sa pilot rollout nga kapartesan paningkamot sa gobyerno kontra peke nga PWD IDs ngan para sa mas inklusibo nga mga programa. Dugang panaton nga maupay nga balita, Israel nakikita ang Pilipinas como potensyal nga merkado para sa cybersecurity. Ginkilala sa Israeli Embassy sa Pilipinas ngan mga Israeli technology ngan cybersecurity companies ang dako nga potensyal sa nasod como bag-o nga merkado para sa cybersecurity solutions. Sa usa nga cyber roadshow sa Taguig nga ginorganisar sa Israel Economic Mission, ginsiring ni Economic Counselor Ofek Benishaner nga paspas ang digital transformation sa Pilipinas pero ada gihapon sa risko sa cyber threats. Tungod sini, damo nga Israeli firms ang interesado nga sumulod o magpailawig sa operasyon sa nasod. Walo nga Israeli companies nga eksperto sa mga magkadrodilain nga larang sa cybersecurity ang nakigurusa sa LGU sa pribado nga sektor ngan akademya. Sumalakan Israel Deputy Ambassador Esther Buzgan ang English proficiency lokasyon sa Southeast Asia ngan relasyon sa pagsosyo sa duha nga nasod ang nagpapadukwag sa interes sa Israel. Ngan para sa aton katapusan nga good news, DOTR ngan Manila LGU nagkaurusa para paspasan ang North to South Commuter Railway. Nagkaurusa ang Department of Transportation o DOTR ngan syudad San Manila para paspasan ang pagtukod sa Soles ngan Blumentritt Station sa North to South Commuter Railway o NSCR project. Sa clearing operation sa Old Antipolo Road, kakulob nga adlaw Martes, ginpahayag ni DOTR Secretary Vince Dizon nga ini nga kooperasyon masunod sa talinguha sa gobyerno nga paspasan ang mass transport projects para sa benepisyo sa mga pasahero. Nagpasalamat si Dizon kan Manila City Mayor Isko Moreno tungod sa suporta nga magpapadayon na ang proyekto matapos ang duha ka tuig nga pagka-delay. Ginsiguro naman ni Moreno nga 101% ang suporta sa syudad para sa mga proyekto nga makakabulig sa publiko. Asyado ang kabugusan sa naton mga nahikay, mga nahibilingan nga good news yan na nga kulop. Aton oras 47 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante.
Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 10 minutos na lang nagpapabilin antes mag-alas 4. Kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkena may dakatasan panawagan para sa aton manawagan kung sino man sa iyo ang nakakita o nakapurot sa plastic nga envelope nga pwede color green o color blue may dahil sa sulod nga baptismal certificate sa ngaran ni Rafaela B. Sambat nga niba pa nga mga importante nga dokumento na wara ini mga alas 11:40 san aga kakulop nga adlaw Agosto 12 didto sa Wensuan Navarro Street to Attorney Orot Law Office across ni Haga Park pinaagi san tricycle. So kung sino sa iyo nakapurot san sini nga plastic envelope either color green or color blue nga may adasan baptismal certificate, alayon nala pag turnover sana dide sa monistasyon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, dide sa City Hall Compound, DICT Building, Tabok San CSWD o mabibilingan an amon opisina. Kan pwede lot ito niyo personal nga iuli kan Eduardo Bunggit o Bunggit from Barangay San Joaquin. Ang cellphone number ade pwede niyo tawagan 0908-245-4032. Otrohon ko 0908-245-4032. Nga dugang panaton nga panawagan kung sino naman sa iyo nakapurot sa cellphone nga Sony Xperia nga niya case black nga may ada wallpaper san baby nga iniin may daliwat na mawara nga wallet nga may adasan Playboy nga tatak. Alayon nala pag turnover liwat today sa amon istasyon Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Trohon ko amon istasyon mabibilingan dide sa DICT Building, City Hall Compound, Tabok San CSWDO. Ini nga cellphone nga wallet nga may adasan Playboy nga tatak, may adasan sulod nga cash nga mga importante nga IDs mao kung sino man ang makakauli may tag-iyain magahatag na lasan pahalipay. Ngaran san ID nga nakasulod dito sa pitaka John Patrick Serdan. Ngan
Announcement, matikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso san pan-abuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, pwede niyo tawagan ang telephone number at 0286321372. Pwede liwat ka mo tumawag sa mobile number at 0945-175-9777. Utrohon ko, 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa ERA Facebook page, Mawan DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4 tara, durungan kata mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, balde nga drum, alulod, luho sa tunangan sa kalsada, vase, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, stagnant water, pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete nga lamok nga nagdadara sa dengue. Maunian nga alas 4, pamilingon nato niton ipanlabog anini nga mga butang ngan para sa don may ada mga balde nga drum nga waray takop, alay nalaliwat pagtakop sa niyo balde nga drum. Ngan samtang kita nagsi-search and destroy, of course ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot kamo sa long sleeves, long pants ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri ka mo makagat sa lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nang tatapos an aton Wednesday edition sa natin programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kadalas 3 hangtod alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sa Ramamonet Perito si Joven Cardenas ngan si Kuya Ezrael Gonzalez. Masunod ang news update ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa an Billboard. Aton oras 3:55. Salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maumpay nga kulop sa iyong tanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. Pagbakta sa program Serbisyo Caravan 2025, nagpadangat serbisyo sa tayaw nga mga barangay San Calbayog. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. 7 nga mga barangay sa Upper ug Lower Happy Valley sa siyudad sang Calbayog ang ginbisita sa City Social Welfare and Development Office. Ginbuhat ang pagbaktas program Serbisyo Caravan 2025 kundiin personal nga ginpadangat sa mga residente ang mga programa ug serbisyo sa siyudad. Nagbuhat survey, konsultasyon sa mga isyu sa komunidad ug reorganization sa mga grupo. Usa sa primera nga aktibidad sa serbisyo Caravan mao ang distribusyon sa cash para sa local social pension sa mga senior citizens sa barangay. Pinaagi sa pagbaktas program, masisigurado nga waray may
may mahihibilin o diri makakatagamtam mga serbisyo sa gobyerno linabi na adtong mga lugar nga ada sa geographically isolated and disadvantaged areas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, regular nga disinfection og sanitation sa water storage tanks sa Katbalogan padayon kasumpay sa naeksperyensya nga krisis sa tubig. Ini igdetalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Para masigurado ang malimpyo ug safe nga tubig para sa kada residente, gintikangan sa gobyerno lokal sa Katbalogan ang regular nga disinfection ug sanitation sa nga tanan nga water storage tanks nga gingagamit sa distribusyon sa tubig. Kasugbong ang City Health Department gindilimpyo ang mga tangke gamit ang aprobado nga chlorine solution ug mahugot nga nasunod sa health ug safety protocols para matanggal ang delikado nga bakterya ug kontaminasyon linabi na sa butnga sa limitado na supply sa tubig. Pinaagi sining inisyatibo mapaparigon ang katalwasan panlawas ug masisigurado ang hapsay nga distribusyon sa tubig linabi na para sa mga pinakananginginhanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.